Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. So, yun. Magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat at magandang buhay kay bagong buhay. Bagong taon. Kay Takero Miyamoto, siyempre. Oh, thank you. At siyempre, bagong gupit, bagong aura. Oo. Kay, Bagong timbang. Brother Sangkay. Bagong timbang. Uy, 6 na kilo nadagdag sa akin, bro. Ako di ko alam eh. Basta alam ko tumaba. Akala ko hindi na tayo makikita-kita dito ulit. Uy, hindi tayo mawawala dito. Oo nga pala yan, oo. Tuloy-tuloy tayo dito eh. Gusto nga araw-araw na daw tayo dito. Magbabago lang ng pangalan, boss, no? Yun, oo. Hindi, kasi May announcement, di ba? announcement muna natin. Tapos na kasi yung kontrata natin sa The Big B. Pero Dito. mas lalawak. Mas Okay. mapapalitan Oo. na mas malawak siya. Ayun, papalawakin natin, gawa ng ililipat naman natin yung Bengador natin. In-announce mo naman agad, bibitinin sana. Ay, bibitinin. Dali lang. Erase. Teka muna. Bago natin yung sa mga manonood natin na mga kabengador natin, The Big B natin, bago tayo mag-umpisa, mag-like po muna kayo, mag-share. Oo. At meron pong i-announce si Takero, mukhang ikakasal yata. Ay, yan ang announce ko. Ikaw yung tumawag saan kahapon eh. Ay, ako ba? Ikaw yun eh. Hindi, eto mga kababayan ko meron pong alingas-ngas na sa Okay. susunod na linggo ay may pinaplano ang kulto ni Duterte sa pamamagitan ni Chavit. Chavit Singson. Oo, na magpapile daw sila. Ano yan? Magtatanim. Chismis? Hindi! Talagang- alingas-ngas na to. Na sabi, magtatanim sila ng intriga. Laban kay BBM. Oo, at kapag natanim na nila yung intriga, ang gagawin nila, gagamitin na unahan yung impeachment trial ni Sara. Actually, ano yan eh. Ito yung taon 2026 na medyo crucial eh. Kasi ang balak gawin ng mga kalaban, ayon sa mga naririnig-rinig natin, unahan ng impeachment complaint si BBM. Yan lang Pero siyempre, hindi naman mangyayari yun kung wala silang ikakalat na malalim na issue. Kaya nga magtatanim Kasi sila natatakot sila kay Madriaga eh. Mao nga. Obvious naman eh. Kita mo naman yung mukha ni Sara. Sukdo lang maging kamukha na nga niya si Chucky, di ba? Pero ako naman, kasi kumbaga, gusto ko rin makita yung ebidensya eh. Madali kasi magtanim ng intriga eh. Madaling magsabi na ganito parang si BBM. Iniintriga nila na gumagamit pero wala namang ebidensya. So interesting dito kung anong ibabato nilang intriga. Ang Ayun ang interesting dyan. dito, anong klaseng intriga yung ibabato nila kay BBM? With evidence. Kasi baka mamaya parang Zaldico lang yan at saka ano ba yun? Kasi ito kung babalikan mo yung mga pinalabas ni Chavit Singson, mga luma eh. wala. Doon na ako natawa pati yung pati yung issue niya sa Guinness Book of Records eh. Nilabas ni Chavit Singson eh. So ngayon, sa tingin mo ba makakahanap ba sila ng issue laban kay PBBM dito sa Malabo yan. Pero, nag-iisip ako kung ano bang pwedeng ibato kay PBBM eh. Baka naman yung Pulburon. Hindi, yung bagong nag-resign ba o tinanggal si Nibak. May pag-usapan natin mamaya yan. Baka mamaya maging sa NPO. Oo, sa NPO. Posibleng baka connecta. diba? Posible nga yun. Baka Sa maging NPO. party yun. Oo. Pero kasi sa ngayon, wala namang makakapagpaturo na ang Pangulong Bongbong ay may kinalaman nga dyan sa mga issue ng pang-i-scam sa budget ng flood control. Yung mga
ginawa nilang multo, ibig sabihin ghost project, at sa mga anomalya pa dahil substandard o kaya naumpisan hindi natapos. Yung iba naman poste-poste lang pero hindi naman na ituloy, pero na kubra na nila yung bayad. Oh. Pero ang laking ano niya na pasabog. Hindi ko alam kung na-pick up niya ng media na may itatanim kay BBM na issue para maunahan yung impeachment. Kasi malaki ang posibilidad na matalo si VP Sara kung matuloy ang impeachment trial laban sa kanya. Kasi nagpaplano na eh. May narinig na natin kung ano ang plano. Gagamitin po yung mga bagong testimonya. Lalo na yung kay Madriaga. Yung pinaka curious ako, yung evidence na meron si Madriaga. Hindi yung picture hindi yung picture na kumakalat. Yung nasa cellphone. Yung nasa cellphone. Kung hindi ako nagkakamali, 3 cellphone. 3 yun. Yung nasa korte daw. Anak ko. Kung sakasakaling halimbawa talagang magpa-imbestiga na about doon, edi i-release ng korte yung 3 cellphone yun. Actually, meron atang karapatan yung ombudsman dyan eh. Yun nga yun. Sa PINA yan eh. Kasi kapag na-release yun, at kasi ang sabi, andun daw yung mga conversation, mga utos, yung mga call log. transaction, yung mga lugar na pinupuntahan. So, kumbaga, kapag ka nangyari na mailabas yun, marami po talaga ang maliliwanagan. Actually, Sangkay, meron ng mga ebidensya lumabas dati niyan eh. Yung sa Facebook pa lang ni Madriaga eh. Marami ng ebidensya dun eh. Anong ginawa ng mga DDS? Yung tulad na ginawa nila sa'yo. Actually, oo. Di ba? Yun ay isa sa ebidensya, pero mas malalim nasa cellphone eh. Ayun na nga. Kasi transaction yun eh. Transaction. Ito pa, hindi lang nga yan kay Madriaga eh. Meron pa yung Cabral eh. Yung Cabral Files. Cabral Files. At saka yung Cabral Phone. Meron din. Cabral Files, Cabral Ang nakakatakot dyan sa Cabral Phone, nasa sa pamilya pa yung telepono eh. Hindi, nakuha na ng ombudsman. Nakuha na ba? Okay. Ito naman kasi yan sa akin medyo tatalon lang ako ng konti. Dito sa pagdating sa hawak-hawak daw na mga files ni Libiste na galing kay Cabral. Ako nagdududa na dyan eh. Matagal na. Kasi duda ko dyan baka ang mga nandoon sa file na yon ay mga anomalya ng mga Duterte. Kaya hindi mailabas-labas eh. Kasi kung yan ay file na laban sa administrasyon ni Pangulo o makakasira kay Pangulo, nagmamadali pa yan. Mabilis pa sa 1:30. Nilabas na ni Libiste yan. Diba? Sabik na sabik sa intriga yung mga yan. Yung nakakagulat nga dito, no? Nakuha na ni Libiste yung files na yan September 4 pa. Pero bakit niya nilabas December? Ayun na nga. So, yung pagiging genuine mismo ng dokumento, nakakapagduda na. Kasi pwede mong edit yun. Nakatan yung files, Excel eh. Excel format lang eh, na pwedeng kahit sino pwedeng i-edit yun eh. So, yun ang pinakamalaking tanong doon. Matagal mo na palang hawak yan, bakit ngayon mo lang nilabas? Yun. Ngayon. 3 buwan niyang hawak yan. Ito, babalik September natin. September niya nakuha eh. Oo. Ito, ibabalik naman natin ngayon dun sa topic natin na magtatanim ng intriga itong kulto ni Duterte sa pamamagitan ni Chavit Singson. Na ito'y alingas-ngas na talagang umuugong na. Mangyayari nga daw next week. Ngayon ang tanong, ganun din ba yan? Yung ilalabas nyong intriga maaaring mga lumang-luma na parang Guinness Book of Record lang ang datingan? Yung mga yung kinaso complaint kay PBBM noong 2015. Yung mga nasagot ganon. daw sa PDAP. Yung mga ganon. Ganon. Diba? Na hindi naman nag-proceed. Malabo yan. So, kung yung mga issue yung gagamitin, wala na. Panis na yan eh. Wala. Paano pa nila magagamit yan? Ano na nga mas matanda pa kay Chavit yung mga intriga na yun eh. So, dapat siguro, maghanap kayo ng fresh na fresh. Parang yung mga host nyo lang dito, mga fresh. Pero syempre, kahit naman sila mag-file ng impeachment complaint, kung sabaw yun, malabo mag-proceed yun. Unless, kung matatanggal yung speaker ngayon. Ay, may chismis dyan ha. Diba? Mukhang may kudeta daw sa loob ng Kongreso ha. Meron nga, kumakalat nga yun. Kumakalat ngayon yan na papalitan si Bo GD. Sino papalit? Kasi Ewan ko, saling malitat. ang issue, ang kumakalat na
impormasyon. Siyempre, kapag ka may usok, may pinanggagalingan talaga yan eh. Ah. Ang kumakalat na chismis, kukunin daw yung mga kongresista from Mindanao. Oo. Kukunin daw nila Kaya pala para ilaglag si speaker ngayon. So, kapag Boji D. Oo. Ah. Kapag ka nangyari yun, magkakaroon sila ng chance na kahit sabaw yung kanilang reklamo laban kay BBM, pwede mag-proceed. Kasi ganoon naman sila, di ba? Pero tingin ko hindi na mangyayari yan. Malabo na. Unang-una, gipit na sa oras. Sino pang sasama sa mga ganyan? Ayaw na rin ng mga tao ng mga ganyang agawan ng pwesto eh. 'Di ba? Lalong-lalo na 'yung pagka-presidente. Tapos eto pa nga, di lalabas lang talaga na inuunahan nila. Maliwanag na dito na gusto nilang unahan 'yung parating na impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Kanina lang may nakausap tayong gwapong-gwapo, di ba? Fresh na fresh din. No? Fresh na fresh din. Sino yun? Si Trillanes. Ay, nakasalubong natin sa lobby. Pero 'di ba mayroon pang nakabinbin na Yung una, motion yung last for year. reconsideration? Yung last year. Doon pa sa Supreme Court, hinihintay pa nila yon. Kung sakali mag-decide ang Supreme Court na, okay, go. Ano nyo na yung unang complaint laban kay VP Sara. So, hindi na kailangan mag-file ng panibago. Lilitisin na lang yon. Oh. Ngayon, kung wala pa rin, di magpa-file ng panibago. Ang sa akin dito, kung inyong, sabi ko nga sa vlog ko kaninang umaga, kung mapapansin mo, sino pa ang magiging kakampi ni Sara? Unang-una, etong si Bato nagtatago na. Ikalawa, etong mga iba pang mga senador na mga kakampi nila, abay lahat may kaso na. Kaya minsan naiisip ko nga baka naman gusto nyo i-ex-deal yung mga kaso nyo, ha? Wag ganon, di ba? Kapag ka may kasalanan, di ba? Siguro, sinong kakausapin? Boying, sabihin mo naman, baka pwedeng, Ombudsman, wag naman sana ganun, ha? Huwag naman sana ganun. Oo, di ba? Yung bang ang lakaran, lahat kay Wag ombudsman, sige na, hindi na, impeach ko yan si Sara sa February. Huwag na tayong talo-talo. Ganun, tatahimik na kami. Pwedeng ganun eh. Kasi, kung mapapansin nyo ngayon, tahimik sila. Kasi pati rin si ombudsman tahimik din eh. Oo. Parang walang ginagawa yung rebulto, no? Parang ewan ko pa. Parang ngayon hinahanap siya ngayon. Nasaan na yung pinangako mo. Siya yung nag-name drop eh. Oo nga. Siya nag-name drop nung December eh. Yun nga inaantay natin na So, January, nang kasi bago magbagong taon daw. Hindi naman sa nang-intriga, no? Hindi naman sa nang-intriga, di ba? Kung kayo, alam nyo makukulong kayo sa isang kaso na non-bailable case, gagawa kayo ng paraan para maabsuelto kayo, para hindi matuloy yan So hindi natin alam, baka may usapan yan na hindi natin alam. Between the senators tsaka dito sa ombudsman. Yan. Hindi naman natin sinasabing gagawin yun, pero may posibilidad na mangyari yun. So syempre ngayon, kung i-connecta natin dito sa ginawa nga po ni Boying Rimulya, na nangako siya na papakulong na itong mga to. Teka lang, bakit wala ngayon? Bakit walang nakulong? Bakit walang nakulong? Siya yung nag-name drop. Mayroon pang humabol. Yung ating PCO secretary, si Dave Gomez. Sabi, magbagong taon. Nagganon pa siya. May ganun pa. Alam mo, sabi ko nga, napapahiya nga dyan ang Pangulo. Pero kung meron naman malalim na dahilan, maintindihan naman natin yan. naiintindihan naman natin. Baka naman alam naman natin politika ito Sa politika, wala kang permanenteng kaaway, wala kang permanenteng kakampi. Malay mo naman pagdating ng araw makikita mo na naman sila pa rin ang magkakampi. Pero ang punto pa rin dito, dapat makulong itong mga korap. Yun doon tayo. Yun pa rin, hindi sana umabot sa point na parang okay, basta kumampi kayo sa akin, absuelto na Hindi kayo. porke Brad, gano'n. Kasi yun ang problema sa Pilipinas kapag kakalaban, kahit pagkakalaban, sige, dudut-dutin ka. Pero pag medyo kumampi ka na, sige, pakalmahin natin yung mga sana mapanagot lahat. Kasi si BBM, grabe yung effort dyan Wala namang ibang presidente na nagsiwalat dyan, kundi si BBM lang Sa dinami-daming pangulo, 'di ba, since Corazon Aquino, si BBM lang ang
nagbulgar sa malalang korupsyon na matagal na pong nagaganap eh. Kaya nga. Tapos, Itong mga appointees niya, mukhang dito tayo sumasabit. Parang gano'n ang mukhang tingin ko mukhang dumidiskarte rin ng tagilid eh. Kaya nga eh. Di ba? Hindi tayo nagtatanong lang tayo kasi sila yung nangako eh. correct. Galing Hindi sa kanila yan eh. Di ba? Naniningil lang tayo. Oo. Si presidente naman, sabi ni presidente, may makukulong. May nakulong naman. May nakulong naman, Oo. mga DPWH. Pero officials. walang name drop si PBBM Eh, may makukulong. May makukulong. Sa akin naman kasi, naipakulong niya na si Digong, si Kibuloy. Abi, masaya na ako doon eh. Oo. Pero mas magiging masaya ako kung maipapakulong itong mga politiko na mga nasasangkot. Katulad nila Saldico. Di ba? Katulad nila... Sino? Chis Escudero. Meron pa. Katulad ni Jingo Estrada. Meron pa. Katulad ni Villanueva. Meron pa, boss. Katulad Meron ni pa. Bong Revilla. Meron pa. Katulad ni Binay. Meron pa. Bilang respeto sa kanya. Tagal ko na get siya. Nag-iisip ako sino pa ba? Alam ko na yun eh. Ang tagal ko na get siya. Di ba? Ang tagal nag-iisip ni Takero, di ba? Gets eh, no? Ano ba yun? Pero alam mo, lahat dapat yan ng mga nagnakaw. Oo. Di ba? Pero nagsalita naman si Attorney Claire Castro. Oy, Attorney, ang cute mo mang asar eh, no? Bakit? Ang Ano cute yan? mo mang asar. Ang bira, bumili ka pa talaga ng ng toy Mukhang original yung toy Mukhang original yun Magklase rin. Ano? Habang minablog ko, tawa ko ng tawa eh. Hindi, pero alam mo, Nagsalita nga si Attorney Claire, sabi niya, walang sasantuhin ang Pangulo kahit pakakampik o hindi. Kasi di ba may nilabas si Lacson na information na may mga miyembro ng gabinete si PBBM, maliban kay Boloan, na involved sa insertion. So, nagkagulatan nga doon. Kaya, sabi ni Attorney Claire, malinaw ang sinabi ng Pangulo. Hindi niya sasantuhin dyan kahit pa yung mga kakampi. Yun ang kinagandahan talaga. Ang parang medyo nakita ko lang dito, no? Mukhang pati yung NEP napakilaman eh. Yan na. Hindi lang doon sa Yan na. hindi lang doon sa house mismo eh. Hindi lang mismo sa budget Hindi eh. lang sa BICAM. O di lang sa BICAM eh. Pati sa NEP mismo eh. pero ngayon daw ito na daw yung pinakamalinis at pinaka masasabing may kredibilidad Na budget. Oo. Ayon mismo yan sa mga dilawan. Hindi kasi noon may ganito ba na parang gustong maging transparent, di ba? For many Pinabayaan years lang natin and yan decades. Pinabayaan yan. Tama ka dyan. Kailan ba nakita nyo ba nung panahon ni Noynoy Aquino na ni-live yung Yung BICAM. BICAM? 'Di ba? Nakita nyo ba na nung panahon ni Ramos open na open ang gobyerno na bukay kayin itong korupsyon? Di ba wala? May nilagpasan ka bago kay... Mamaya yan. Babalik tayo doon. Nakita nyo ba kay ERAP, kay Corazon Aquino, and even the former President Rodrigo Duterte na naging open sa taong bayan itong pagtingin natin sa national budget na kung saan ang tagal na palang niluluto ng mga yan. Sobra. Diba? Nga, kung tutuusin, hindi lang bilyon ang nanakaw dyan. Trillion pa nga ata eh. Sila na nga naglalaglagan, di ba? Kaya ngayon kay BBM, nakakatuwa lang kasi ito nga, pinapalabas nila, corrupt daw si BBM, siya daw talaga yung mastermind. Saan ka nakakita ng mastermind na ilalaglag mo yung sarili mo? Sarili mong bako, nilalaglag mo. Ang gagawin mo dyan, tatago mo yan na itatago. Kahit anong mangyari, hindi po pwedeng may sumingaw na korupsyon. Hindi po pwede. Si BBM pa nga ang naghanap ng mga ghost project eh. Oo. 'Di ba? Pinuntahan pa niya. Correct. At ngayon, gusto pang ikadena yung national budget. Kung sakasakaling mangyayari yan, ngayon pa lang magaganap yung tinatawag na kumbaga malinis na budget ng Pilipinas. Siguro dyan na, kapag kayo natupad siguro yan na yung umpisa ng pagyaman ng Pilipinas ng husto. Oo. Sa husto kasi mayaman naman talaga tayo eh. Mayaman tayo. Ako boss, naniniwala ko mayaman Bakit ka mo, tayo. Takero? Ikaw kasi tahimik ka lang eh. Bakit ka mo? Ilan ba yung magnanakaw dito sa Pilipinas na politiko? Mabibilang mo ba? 'Di ba? Marami. Napakarami nila. Marami. 'Di ba? Pero hindi nila maubos-ubos sa sobrang yaman natin eh. Correct. Bakit? 'Di ba? Sa dami nilang mga nagnanakaw,
hindi nila maubos-ubos yung ating pera kayamanan. Ibig sabihin, ganun kayaman ang Ganun Pilipinas. kayaman ang Pilipinas. Kung naglilingkod lang na yung mga yan ng tapat sa bayan, edi ang ganda sana ng Pilipinas. Malamang nakarating na tayo ng Pluto, baka mayroon na akong bahay doon. Kasi, halimbawa, sa Europe, Ah. yung mga politicians doon, ano lang daw talaga, sabi ng tito ko na nandun, empleyado lang sila. Trabaho lang talaga. No? Trabahante lang. Walang hindi permanente sila na nasa pwesto. Trabahante lang sila. Parliament yun eh. Parliament. Naka-parliament sila dun eh. Naka-parliament. So, dito sa Pilipinas, kapag ka politiko ka, oy, boss yan. Oo. Bossing. Master. Ayan ganito Diba? yan Kapag ka politiko ka rito sa Pilipinas, bukod sa sikat ka na, bukod sa nagnanakaw ka na, sikat ka na, abay, iba yung tingin sa'yo ng tao. Tama, master, Diyos. Mm. Diba? Ibang Correct. klase. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling? Kaya si Sarah, kita mo, humaling na Kaya nga eh. Oo, di ba? Humaling na si Sarah ba? Pero tanong ko sa inyo kasi tinatanong ko, hindi naman tayo nakakapag-usap na madalas. Napansin ko lang naman. Oo. Kasi nung sinabi ni Attorney Claire na pag nagagalit si Sarah, kamukha daw niya yung Chucky. Si Chuck Dal. Oo, pero meron akong bago. Oo, eto na yung ngayon. Oo, siguro kilala nyo naman yun. Kasi minsan nasa yung mga comedy bar, yung meron akong nakikitang kamukha ni Sarah. Bukod dun sa Chucky ni Attorney Claire. Si Attorney Claire naman kasi nagpauso no? Ayan tuloy, yung mga DDS galit na galit. Oh, nagmumura pa nga Yung mga kaibigan natin galit na galit Siguro hindi rin makabanat. Mahina si Sarah na sumagot sa mga ganyan. Pero alam nyo mga kababayan. Sumagot si Sarah kay Claire Oo. Ay, ano daw? Papadisbar. Disbar. Kita mo, yun lang yung sagot mo, papadisbar mo lang. Nasaktan. Hindi, pero mas malupit yung sagot ni Claire. Sino ba dapat ipadisbar? Yung Diba? nagmumura at nagtatangka ng buhay. Yun, di ba? Yung pagsapak pa lang sa sheriff, dapat disbarment na yun. Oo. Patagal na yun yung pagsapak niya sa Oo. sheriff. Actually, ito yung hindi nila naintindihan yung pagsapak ni Sarah sa sheriff. Akala ng mga engot-engot na mga DDS, parang wala lang yun. Kasi yung pagsapak niya sa sheriff, yung sheriff is parte ng judiciary yun. Correct. Na sumusunod lang yun sa Utos utos ng korte. ng korte, Si Sarah abogada, dapat naintindihan niya yun. Sabi nga nila para bang hindi abogada nga. Oo nga Pero dito, balikan natin, hindi naman na sa pinag-aaway natin si Attorney Claire, tsaka si Sara Duterte, si Vice Presidente. Para magkatapusan na kayo, bakit ba hindi natin gawin ng isang matinong debate? Di ba? Ayun, debate na lang. Debate na lang, Sara, tsaka si Attorney Claire. Para matapos na. Si Attorney Claire, tinanong ko, sabi niya, anytime, anywhere. Si Sara mukhang, wala, pati yung mga vlogger na yun, hindi sinasagot. Ang maganda Takot. dyan, kasi parehas sila abogada, Hindi, diba? pero si Diba? Sarah, admitted na hindi siya matalino. Talaga? Hindi namin niya yan, sinabi niya nung kasi nasa Iloilo ko nun Tapos kung mababalikan ninyo yung speech niya sa Iloilo, sa unit team, inamin niya yun. Kung Hindi siya gano'ng katalino. Hindi sa bobo Sabi niya. talaga siya ganon. Ewan ko lang kung ano ibig sabihin. Ano ba ang Pero opposite? sinabi niya Teka. kung kukumpara mo ko sa ibang mga kandidato. Tama ko lang, baka mamaya magalit sila. Ano ba opposite ng Hindi matalino. bobo? Hindi matalino. Diba? Balik ta rin ko. Ano opposite ng matalino? Di engot, bobo. Bobo. Di yun. Ang dami pa nating pasikot-sikot, yun din naman ang tutunguhin nun pero ngayon, kung aminado naman pala yung ale na si BP Sara Duterte na bobo siya, bakit gusto mo pang maging presidente? Ang pagiging presidente, daig mo pa dapat yung talino. Oo nga, Takero, Diba? bakit gusto mo ba yung maging presidente? Hindi ko naman gusto maging presidente. Uy. Hindi. Hoy, kaming dalawa niya na nag-uumpisang nagagalit niya kay Sara Duterte noon Di ba? Di ba ang dami nagagalit sa atin ng mga DDS noon? Kasi akala nila dati nung pandemic na dilawan daw tayo. Kasi tinitira namin si Sarah. Tinitira nyo pala? Pandemic. Saan nyo tinitira? Sa likod, sa harap. Kahit Ang bihira nakatagilid, talaga tira kayo. ng tira sa Buti post. hindi tayo nagkaharapan nun, no? Hindi. Kasi tayo noon, di ba? Iba kaming galing ni Takero sa ibang grupo. Kayo naman nung kasi, sila yung mga nauna, mga DDS Mga ano sila na to
hardcore na. Nakapundasyon na sila eh. Tayo, kami ba naman nun eh. Kapapasok lang namin sa Si YouTube Norman nun. yung binabanatan yun. Oo, si Norman Mangusin. Sigus-sigusin. Uy, mamaya meron daw showdown sa may Norman Mangusin at saka yung kaibigan natin. Si MZ? Si Romy Diaz. Uy, boxing ba? Boxing. Oo. Talaga? Oo. Sa harap ni Jose Rizal. Alas 8 daw 'yon. Luneta? Oo, sa Luneta. Pero balikan natin Sa totoo lang, ewan ko kung ako lang nakapunan nito. Oo. Kasi minsan tingin ko kay Sarah, mukhang boksingerong bakla Hindi ako lang Marami naman. na naman Ako to. magagalit sa'yo Baka body shaming yan, ha? Di ba body shaming? Hindi body shaming yan. Sa akin lang naman, minsan kasi... Boss, galit ka ba sa mga bakla? Hindi wala. nako, mahal na mahal ko yung mga yan. Oo. Isa na lang yata ang bakla ang kinaiinisan ko. Sino? Oo. Malaki siya. Hindi yun. Sino yun? Sino yun? Oo. Sobrang taba. Oo. Eto, ang hihina talaga na itong mga kasama. ang hihina, pumikap eh. Hindi ko mag-gets. Hindi mag-gets. Wala, Ibulong mo na lang mahina. mamaya. Mahina, oo. Alam nyo, kailangan pagka ako kasama nyo sa medyo kailangan yung sense of humor malawak. Pero dito, Huwag mo na pangalanan, wag dito. Wag dito. Wala, oo. Pero lahat naman, kasi mga empleyado ko, puro mga bakla. Totoo yun. Totoo yun. Nakasama natin, di ba? Di ba nung nag-travel tayo, puro bakla. Puro bakla pala yun? Kita mo, muntik mo na mapagkamalang babae. Ganon. Magagandang bakla yung mga, mga staff ko sa office. Ngayon, eto na. Minsan lang naman, sa akin lang to, hindi kayo kasali. May siguro yung mata ko, medyo may problema o may something na kailangan ko talagang ipaayos na. Pero tingin ko talaga mukha siyang boksingerong bakla minsan. Oo. Yung pang piyesta ba? Oo, yung ba para bang tignan mo. 'Di ba? Kung buboksing Di ba sa piyesta uso yun, di ba? Boxing ng bakla, di ba sa piyesta uso yan? Lalo na kapag si Sarah, yung bang bad trip. Tignan mo yung itsura. Di ba talaga, ang napuna ako naman kay VP Sara, mahina siya mag-handle ng situation. Kapag Pikon. halimbawa, nakarinig siya ng Nakakatakot hindi maganda, wala siyang pangalawang pag-iisip na, teka lang, kalma muna ako. Wala siyang ganun eh. Kung ano yung masabi niya, kung ano yung mabanggit niya, Yun na yun. yun na yun. Nakakalimutan niya kasi na vice presidente siya. Nakakatakot yung ganun, yung pabara-bara. Kapag marami na tayong kahit sa kasaysayan ng mundo, di ba? Kung hawakan mo yung bansa bilang presidente, tapos ganun yung ugali mo, nakakatakot yun. Marami nang napahamak sa kasaysayan ng ating mundo ng mga malalaking lugar o malalaking bansa dahil po sa maling desisyon Yan. ng isang leader. So kung maglalagay tayo ng leader, of course, sabihin na po natin hindi corrupt, pero bukod doon sa hindi corrupt, marunong mag-isip. Matalino. At saka hindi pa dalos-dalos kasi kapag walang pasensya, kapag dire-diretso lang yung kapag galit na galit, kitingnan niyo si BBM, di ba? Banat-banatan na, pero nakangiti Okay pa lang. rin. Hindi na di-distract Kung ano yung niya, focus dun lang. Kahit banat-banatan pa siya ng kahit na sino. Sa akin naman, wag na tayong lumayo sa sinasabi kanina ni Takero. Paano sabi ni Takero, bobo raw si BP Sara So, paano makakapag-control ng sarili yon kung bobo nga? Di ba? Sabi mo yun, di ba? Hindi sinabi niya yung sa Iloilo. Di ba? Akala ko yung opposite sabi mo inamin, hindi! Sinabi mo inamin niya. Hindi ko nga, sabi ni Sarah. Di sinabi mo nga! Hindi, sabi ni Sarah, kukumpara mo sa mga ibang kandidato sa vice-presidente, hindi ako yung pinakamatalino. Di bobo nga. Baka ganun na nga. Paano nga? Kaya wag na kayong magtaka kung ganun yung attitude niya, kung paano siya mag-handle ng situation sa mga basher niya. Katulad ng kay Attorney Claire, hindi niya makontrol yung sarili niya. Kaya, BP Sara, pagkakataon mo na to, ipakita mo kay Yussi Claire Castro na magaling ka. Debate. Debate, no? Debate. Oo. Sabi naman ni Attorney Claire, bibigyan daw niya partida.
Ikaw na daw ang mamili ng topic na Ayun gusto na maganda. mo. Oh, pabor na pabor pa yun. Oh! 'Di ba? May kaibigan siyang hinamon din ng debate, 'di ba, na umatras. Wala eh, ayaw. 'Di ba? Meron siyang kaibigan. Oh, Sino yun? Yeah. Si Guanzon. 'di ba? Si Falsis, 'di ba? Si Palsis. Oo nga pala, ayaw din pala. No? Ayaw din. Hindi, kita mo Maligo naman. daw muna eh. Okay, tama. Wala, mahina yung ganon. BP Sara, wag ka nang magalit sa amin kung ganito kami magsalita. Kasi yung mga kakampi mo, tulad nila Guanzon, tulad nung malaki mata na mataba, at saka nung mga vlogger mo na yung mga di umano'y pinagbabayaran nyo raw. Na-delete yung sweldo. Di ba? Yung sweldo-sweldo. Delete yung sweldo. Dismiss yun eh. Di ba? Eto na nga nando doon yung mga yung mga convo at saka yung tinatakbo daw nung isang bata ni Sara, Sino ba ni yan? BP Sara, yung bayad para sa mga DDS vlogger. Sino bang vlogger yun? Yung nagngangalang Tio Moreno na meron daw jowa din daw di umano. Ayon na lang naman sa chismis na may jowa din daw na na bading. Yung Alvin. Oo, yun daw yun eh. Yung Alvin, oo. yung Alvin. Na nasa dahig, na Si nakatambay Alvin doon. nga. Magshota pala sila. Sabi daw. Sabi. May kaibigan tayong Alvin Hindi ba yun? Iba. Oo. Alvin na taga Netherlands. Oo, bigla na lang sumulpot yun, Oo. Oo. Nabalitaan ko lang yan, yung kalat na kalat yung issue na yan na, ayun nga, mambira. Totoo ba yun? Oo. Daw! Sabi nga eh. Totoong may chismis. Totoong may chismis. Oo, Daw nga, sabi ko Kung nga yan ang eh. problema nila, then isolve nyo yan. Oo. Basta kami ni Sangkay wala nang ganun. Ayaw namin nang napipigilan yung aming mga content. Ako never talaga ako kasi yung malaya tayong makapagsalita. correct. Gusto ko genuine yung mga content na ginagawa ko kung sino man ang sinusuportahan. Ginagawa na. ko. Isama mo si Takero. Bakit Natin pala na. Sorry. Natin. Bakit parang ikaw lang? Natin pala natin. Di ba? Masaya yung ganon. Pero nakakatuwa naman dahil nga tayo matatagal na tayo magkakaibigan at kabisado na natin ang isa't isa. Nagkakaintindihan tayo. Hindi katulad nila na tila ba parang Tingnan niyo yun. Tingnan mo tayo di tayo nakakasundo minsan sa mga bagay-bagay na kino-content natin Pero wala sa atin wala. Sila, di ba? Meron sila mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Nag-aaway sila. Yun ang tinatawag na. Pinapublic pa nila. Dinadamay pa nila yung mga viewer nila. Yun. Parang sila nagbabardagulan. Yun nga. Yun yung maturity sa politika. Dapat marunong ka mag-handle sa ganun. Hindi mo dadamay yung pagkakaibigan nyo dahil lang sa politika. Minsan may nagla-live ako, si Mike Cervera. Saan kay John? Teka muna, balikan natin yung sinasabi ni Sangkay bago tayo tumungo dyan. Kanino ba naman magmamana yung mga alipores nila? Siyempre doon sa mga poon nila. Di ba? Sinusuportahan nila, idol nila. Idol nila, ganun ang ugali. Di ganun din ang magiging ugali nila. Tayo naman kita mo naman, ang ating iniidolo at tinitignan si Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko lang kay Takero, baka may iba pang tinitignan. Tanong mo. Hindi, siyempre sa presidente tayo. Ang saya. Hindi, sabi niya kasi, maganda na yung pakiramdam ko, kaya pwede ko ng no? Parang sabi nila Takero, parang nagsisisi ako. Hindi. Dapat pala di na ako muna pumunta dito. Parte yan ng bingkador, ano ka ba? Anyways, depende na lang yan sa tao. Pero kung tingnan mo, nasisira naman sila pare-parehas. Si Maharlika, wala na, hindi mo Grabe, wala na, no? Sobrang irrelevant ni Maharlika ngayon, Hindi ka na mapanood Para bang yung mga sinasabi ni Maharlika, wala nang naniniwala. Napaka-relevant yan na ngayon. Diba? Samantalang dati nakapokus kayo lagi kay Maharlika. Sino pa ngayon yung mga vlogger na Na? Si Banat Bay. Balita ko na shutdown daw yung Facebook. Edi parehas kayo. Oy, Hindi lang pala ikaw nagpapahinga lang yung sa akin, abangan nyo yung pagbabalik. Hindi lang pala ikaw si Barat Bay din pala Ganun talaga, mahigpit talaga si Facebook ngayon. Hindi mahigpit. Ano? Hindi mahigpit. Ano? Ang mahigpit, yung YouTube, yung Facebook,
hindi siya mahigpit eh. Maselan, ganon. Ano ba siya tamang eh, termino? Madaling mauto ng mga nagre-report. Ito namang si alam mo kaya ayoko kay Facebook eh. Ako naman. Minsan lang. Oo nga, totoo nga. Oo. Maganda ang Facebook kasi kung hindi ako nagkakamali sila yung number one social Pero kung media. sa engagement, malakas talaga yung Facebook. Malakas kasi sa engagement kasi Engagement. hindi po pwedeng bitawan din ang Facebook kasi pambihira. Ang problema kasi sa Facebook, pag nagmura ka lang ng isang beses, Oo. hilaan na talaga. Talaga? At saka i-report ka lang sabay-sabay kahit hindi totoo yung pagre-report, Oo. mayayari ka. Talaga? Paano yung mga iba Kaya ito, mananawagan kami sa Facebook. Oo. Now, sana yung yung tawag to, sistema na mayroon kayo, community guidelines ba tawag doon? No, sana maayos Busising, maigi. kasi sa YouTube, halimbawa, kapag may maraming mag-report, titingnan yun kung totoo yung nire-report. Kapag hindi totoo, wala kang magagawa kahit 1 million pa kayo mag-report dyan. Sa YouTube Walang ganyan eh. mangyayari. Sa Sa YouTube, YouTube, ganyan. Dapat ganyan sa Facebook, bine-verify. Halimbawa, nag-post ng ganito. I-report nila ng sabay-sabay, fake news daw yan. Kahit totoo, dahil maraming nag-report, lalabas fake news. Mali. Mayayari ka. Oo. Shutdown yung mo, page man, publish. Uy, Meta, makinig kayo kay Sangkay Masama Oo, kasi- loob nito. Hindi. Magandang Facebook. Maganda talaga siyang na platform. Kailangan Totoo lang naman. talagang ayusin. Sa Kailangan TikTok, lang, ganun din. Kailangan lang mag-improve. Kahit sa TikTok. Kumbaga, ngayon kasi ang nakikita kong pinakamagandang platform sa YouTube. Ba't tayo napunta dyan? Oo nga. Ikaw nagdala eh. Ba't tayo napunta dyan? Dinala mo dyan, loko. Kasi bawian. Ito bawian ha. Ah. Halimbawa, taga-admin, ire-report ng mga taga-kabila. Shutdown. Uy, pati rin pala yung kay Atty. Pagkalaban, Clear. i-report ng mga supporters ng admin, shutdown. Shutdown. Kumbaga, walang kumbaga, hindi tulad sa YouTube na kahit marami kayo mag-report, as long as hindi yan totoo, hindi mayayari yung account mo. Sa Facebook, kahit nga naka-blue badge ka verified account ka madadali ka pa rin. So sana yun lang naman ang ma-improve. Kumbaga, kailangan lang improve ng ganun para mas gumanda yung social media platform. Para ng makapangasar pa Facebook. si Sangkay. Oo. Ay, Para makapag... wag mo nang ibukay. Baka naman kasi nang-aasar ka. Di naman, nire-real talk ko lang, boss. Nire-real talk ko lang. Pero Magkaiba alam yung mo, nang-aasar sa nang-real talk Oo. Diba? Pero alam mo kasi dapat maging fair din si Facebook talaga. Kasi talagang ilan ba yung nawala akong account? Sa page ko. 3. Ako, madami Pati na. yung sa negosyo na natatanggal ni diba? Facebook Ang hirap ng walang permanente. Hindi tulad sa YouTube na kahit papaano. Pang matagalan yung account mo. Oo. Yung sa Facebook, yun yung kailangan i-improve talaga nila. Oo. Ma-improve nila yan, mas magiging maganda pa yung platform. Correct. At saka lalong mawiwili ang tao Na gumamit. na Diba? gumamit.